Isang malakas nga pong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito po yung unang linggo ng Disyembre 2025. At ilang linggo na lamang ay magpapaalam na tayo sa taong 2025. At harap na naman po tayo sa taong 2026. Tuwing sasapit po ang ganitong buwan, ito po ang tinatawag nating Kapaskuhan. Kaya sa umagang ito ay atin pong tatalakayin yung true meaning of Christmas. Yung tunay na kahulugan ng Christmas. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sinabi po sa magandang balita Biblia, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipi ng kapayapaan. Dito po sa talatang ating binanggit o binasa, na ipahayag po yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na siya ang tinatawag na Wonderful Counselor, tinatawag na Mighty God, tinatawag na Everlasting Father and Prince of Peace. At tuwing sasapit po ang buwan ng Disyembre, dito po natin tinatawag ang Christmas. At marami po sa mga tao na ang Christmas, ito daw po ay panahon ng pagbibigay ng regalo, panahon na kung saan ay paghahanda ng maraming pagkain, at panahon na kung saan ay nagkakaroon ng mga vacations. Kaya kamakailan lamang, binati ko sa social media yung 500 na sinabi ng DTI na sapat na yon para makabili ng pang-Noche Buena sa isang pamilya. Meron na daw macaroni salad doon. So, samut-sari yung reaksyon ng mga tao. At binanggit pa ulit ng DTI na makakabili ka pa ng 300 piso ay 100 pesos na tatlong leche plan. So, samut-sari po yung mga reaksyon. Dahil ang pagkakaalam po natin, even Christians, ang alam nila tuwing sasapit ang ganitong buwan, ito ay napaka-busy ang mga tao. Sapagkat ito daw ay panahon ng pagbibigayan ng regalo, panahon ng paghahanda ng iba't ibang pagkain at panahon ng mga bakasyon. But alam po ba talaga natin kung ano ang meaning ng Christmas? Ng Christmas ay hindi lamang panahon ng pagbibigay ng regalo. Ng Christmas ay hindi lamang panahon ng pagbabakasyon kasi pwede ka namang magbakasyon kahit hindi panahon ng Christmas, kahit hindi panahon ng December. Ang December po, napaka-busy po ang tao. Ito po yung huling buwan, 12 months ng tinatawag na sa loob ng isang taon. At na marami na ho ang mga nagkakaroon ng mga Christmas celebration, Christmas program, year-end party, na ginaganap iba't ibang sulok ng ating bansa. Pero, alam po ba natin, ng Christmas is more than a celebration. Ang Pasko po ay higit pa sa tinatawag na selebrasyon. Christmas is about God's love revealed in the birth of Jesus Christ, our Savior. Ang Christmas po ay ito yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito ay gusto kong maunawaan po natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Christmas. Do we truly understand the real meaning of Christmas? Naunawaan po ba talaga natin kung ano ang ibig sabihin ng Christmas? Sa umagang ito ay ipapakita ko po sa inyo the biblical meaning kung ano nga ba talaga ang tinatawag na Christmas. Number 1, sa Matthew chapter 1 verse 23, sa New International Version, ng sabi po dito,
the virgin will conceive and give birth to a son, and they will be called him Emmanuel, which means God with us. Christmas means God came near. Ang ibig sabihin ng Pasko ay ang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Napakaliwanag sa ating binasa at tatawagin siyang Emmanuel. Ano nga bang ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Ang Diyos pumasok sa mundong ito not from a distance, but personally. Hindi sa pamamagitan ng distansya, but personal na pumasok ang Diyos sa sandaigdigang ito. Kasama natin ang Panginoon. Ang sabi niya, He is Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Panginoon. Simula pa noong simula na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na ating Panginoong Kristo na tinawag siyang Emmanuel, ibig sabihin kasama na natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Lagi natin kasama ang Diyos saan man tayo magtungo, saan man tayo magpunta, anuman yung ating pinagdadaanan sa buhay, anuman yung ating mga problema, kasama natin ang Panginoon. He understands our pain. He understands our struggles, and He understands our humanity. Kasi nagkatawang tao si Jesus. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, kaya nauunawaan niya yung ating pagiging pagkatao. Nauunawaan niya yung struggle ng isang tao. Nauunawaan niya yung pain na nararamdaman ng isang tao. Nauunawaan niya yung sitwasyon ng isang tao. Kaya yun po ang ibig sabihin ng Christmas. God came near to us. Lumapit ang Diyos sa atin. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya, but ang Diyos mismo ang lumapit sa atin. At nangako na He is with us. Sasamahan niya tayo. God's presence brings comfort and hope. Na yung presensya ng Panginoon na nararanasan natin, hindi man natin nakikita ang Diyos ng ating personal na mga mata, but nararamdaman po natin yung presence ni God. Nararamdaman po natin yung presensya ng Panginoon. At dahil doon, sa presensya ng Panginoon, ito'y nagdadala ng kapayapaan, ito yung nagdadala ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. We are never alone because Christ came near. Hindi tayo nag-iisa sapagkat si Kristo ay naparito sa ibabaw ng lupa. So Christmas invite us to draw closer to God as He has drawn to us. Kaya itong Christmas ay isang paalala po sa atin na mayroong Diyos na makapangyarihan na lumapit po sa atin. At dahil dito, ang Paskong ito ang nag-iimbita sa atin upang tayo patuloy na lumapit sa Panginoon katulad ng ginawa niyang paglapit sa atin. Ang Diyos mismo ang gumawa, ang Diyos ang nag-initiate ng paglapit sa tao. Kasi dati ang tao kaaway na ng Diyos because of sin. Gusto na ng Panginoon na parusahan ang tao. Sapagkat dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay hindi na niya kinikilala ang Diyos. Kaya gusto na ng Panginoon na parusahan ng tao sa pamamagitan ng kamatayan. Pero hindi po tiniis. Hindi po natiis ng Panginoon. Kaya gumawa siya ng way upang mapalapit ang Diyos sa Kanya. At ayun nga, ipinadala niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nating Panginoong Jesucristo na siyang tatawaging Ama ng Kapayapaan, tatawaging Prinsipe ng Kapayapaan, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos.
at Wonderful Counselor. Yun po ang ibig sabihin ng Christmas. Christmas, God came near to us. Pangalawa na ibig sabihin ng Christmas, Christmas means a Savior was given. Ang ibig sabihin ng Christmas ay ibinigay ang tagapagligtas. Sa Lucas chapter 2, verse 10 to 11, sa New International Version, ang sabi po dito, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Ang Christmas po, ito yung kapanganakan, pagbibigay ng ating tagapagligtas. Ang anghel ng Diyos ay nagbigay ng isang mensahe. At hindi lamang basta-basta mensahe, it was a good news of great joy for all people. Isang mabuting balita ang ipinigay ng anghel kina Joseph at Maria at that time. But hindi lamang kina Joseph at Maria yon, but ang sinabi niya ay, it will bring great joy to all people. Ito ay magdadala ng kagalakan sa lahat ng mga tao. So Christmas joy is for everyone. Christmas joy is for poor. Christmas joy is for broken. Christmas joy is for hurting. Para sa atin po ang kagalakan ng Kapaskuhan. Hindi lamang yung mga mayayaman ang masasaya sa tuwing Kapaskuhan, but tayo pong lahat ay dapat magdulot, magkaranas ng kagalakan sapagkat ang sinasabi ng Biblia, yung good news na yan, na isilang ang ating tagapagligtas. Amen? Isinilang ang ating tagapagligtas. Jesus came to save us from sin. The true meaning of Christmas is not in what we receive from people, but in the salvation we receive from Christ. Ang Kapaskuhan ay hindi ibig sabihin na nangangahulugan na kung ano yung natatanggap natin mula sa isang tao, but kung ano yung natanggap natin mula kay Kristo, na ito ay kaligtasan. Libre po na ibinigay ng Panginoon. Kaya magalak ka dahil naisilang na yung tagapagligtas. Di ba sa mga pelikula, kapag nagkakaroon ng panganib, nagkakaroon ng crisis, tapos biglang dumarating ang superhero, dumarating si Superman, dumarating si Darna para magligtas. Ang daming tuwag-tuwang mga tao sa mga pelikula yon. Pero dito po, in reality, dapat tayong magalak dahil dumating na ipanganak ang tagapagligtas sa atin mula sa kasalanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo na ibig sabihin ng Christmas. Christmas means love was revealed. Sa John chapter 3 verse 16, sa New International Version, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ang Kapaskuhan ay pagpapahayag ng pag-ibig. Pagpapahayag ng pag-ibig. Sinong unang nagpahayag ng kanyang pag-ibig? Ang ating Panginoong Diyos. He gave His only begotten Son. At ang sino mang maniniwala, ang sino mang mananampalataya sa ibinigay na anak ng ating Panginoong Diyos na si Jesus Christ
ang sabi ng Biblia ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So doon pa lamang, nung ipinakita, nung ipinahayag, ipinadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin, may kasama pang regalo. May kasama pang regalo. Ano pong regalo na yon? Eternal life. Marahil sabihin natin, Pastor, bakit may namamatay pa rin? Di ba ang sabi na ang maniniwala sa kanya ay magkakaroon ng eternal life? Ang eternal life po ay hindi po dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat may katapusan po itong lupa. Maging ang langit, heaven and earth will fade, will pass away, sabi ng Biblia. But my word shall remain. Magwawakas ang mundo. Kaya, ang eternal life na tinutukoy po dito ay doon sa lugar na inihanda ng Panginoon, doon sa langit. Kaya wag mong asamin na magkaroon ka ng eternal life dito sa lupa. Nakakita na kayo ng, gusto nyo yung, ang edad kayo, 1,000 na dati kayo pinarabo itidaga. Tatatlo lang nun yung edad 80, edad 100, halos hindi na makakilos. Yung 100 nga, hindi na makabangon, kadalasan, karamihan. Ikaw pa kaya gugustuhin mong mag-edad ka ng 200, 300 years old dito sa ibabaw ng lupa. Hindi po dito yon yung eternal life na tinutukoy ng Panginoon, kundi doon sa buhay na inihanda ng ating Panginoon. God's greatest gift is His Son. Merong pinakadakilang, pinaka-the best na regalo ang Diyos. Ito ay ang kanyang anak. Not something material, but someone eternal. Hindi isang bagay yung iniregalo ng Panginoon, but isang anak na makapangyarihan sa lahat. Love is the motivation behind Christmas. Yung pagmamahal ng Panginoon, kaya nagkaroon ng Christmas. Because of the love of God, nagkaroon ng Christmas. Without the love of God, walang Kapaskuhan. Bakit? Walang kapanganakan ang ating Panginoong Kristo. But we thank the Lord, we thank God, dahil sa kanyang pagmamahal, nagkaroon ng Christmas, nagkaroon ng Kapaskuhan, na yung pagmamahal ng Panginoon na ipinadama niya sa atin is unconditional. Walang hinihinging kapalit. Minahal ka niya, minahal niya ako, minahal niya tayo, minahal niya ang tao, anuman yung naging kalagayan, anuman yung naging sitwasyon ng tao, sa kabila ng pag-iig makasalanan ng tao, minahal ng Diyos yun na wala siyang hinihinging kapalit. Unconditional. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi sinabi ng kanyang mga salita na mamahalin kita kung magbabago ka. Pero bago pa man yun, bago pa tayo magkaroon ng pagbabagong buhay, nadama na natin, naranasan na natin yung pagmamahal ng Panginoon. And because of that love of God na ipinadama niya sa atin, because of the love of God na naranasan po natin, yun po yung nagiging dahilan para ikaw at ako ay unti-unting binabago ayon sa kalwalhatian ng ating pong Panginoong Jesucristo. So Christmas call us to reflect God's love to others. Christmas call us to reflect God's love to our family. Christmas call us to reflect God's love to our neighbors, even those difficult to love. Kaya itong Kapaskuhan, mga kapatid, naway maalala po natin, mapagnilay-nilay po natin
yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Naway mapagnilay-nilay natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya. Naway mapagnilay-nilay natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapitbahay. Naway mapagnilay-nilay natin yung pagmamahal ng Panginoon kahit sa mga taong itinuturing natin kaaway, itinuturing nila tayong kaaway. Naway mapagnilay-nilay natin na pati sila ay minahal din ng ating pong Panginoon. Di ba may kasabihan tayo, may naawit tayo na at kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ano yung dapat nating ibigay? Yung pagmamahal ng Panginoon na naranasan po natin. Yung kaligtasan na tinanggap po natin sa Diyos ng libre, ibigay din natin, i-share din natin sa iba. Amen. Yun yung pinaka-the best na regalo po na tinanggap natin sa Panginoon na dapat i-share din natin sa iba yung pagmamahal ng ating Panginoon. Pang-apat at ang panghuli na ibig sabihin ng Christmas. Sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11, hindi ko na po babasahin dahil medyo mahaba-habang versikulo. Christmas means we respond in worship. Ang Pasko, ibig sabihin ay yung pag-response natin ng pagsamba sa Panginoon. Sa Matthew chapter 2 verses 1 to 11, may mga wise men. Pansinin po natin sa Biblia, wala po siyang binanggit na three kings. Kaya yung inaawit natin na may 3 haring nagsidalaw, mali po yun. Wala pong 3 haring dumalaw kay Jesus. Doon sa lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, wala pong 3 hari. Ang dumalaw po doon ay 3 wise men. They are the wise men, not kings. The wise men came to worship. Itong mga wise men na to, alam nila kung ano yung mga panahon. Kaya sa pamamagitan ng buwan, alam nila, natuntun nila kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung mabalitaan nila ito, na ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, hinanap po nila, naglakbay po sila mula sa malayong lugar. Naglakbay po sila, why? Para hanapin kung saan ipinanganak si Jesus at ang purpose nila is to worship Him. Para sambahin nila ang sanggol na ipinanganak. Kasi alam nila na yung sanggol na ipinanganak, yun yung tagapagligtas ng buong sanlibutan. At yun ang Diyos na ipinangako, yun yung Panginoong Jesucristo na ipinangako ng Diyos Ama na siyang tinupad niya, na siyang ibinigay niya sa sangkatauhan. So the wise men came to worship. They traveled far. Ibinigay nila yung best nila. At sila'y sumamba sa ating Panginoon. Biruin po ninyo yung gabi na paglalakbay nila na according to the Word of God, panahon ng taglamig, hindi nila ininda yung lamig during that time. Mahanap lang nila, mapuntahan lang nila kung saan ipinanganak si Jesus Christ. At nung makita po nila kung saan ipinanganak si Jesus Christ, sila po'y yumuko, sila po'y sumamba. At hindi lamang sila basta-basta yumuko, hindi lamang sila basta-basta sumamba, nagbigay po sila ng regalo sa kanilang pagsamba sa Panginoon. They gave gold. Nagbigay sila ng gold, nagbigay sila ng kamanyang, nagbigay sila ng mira. Yung mga mahalagang bagay, mahalagang gamit, ang kanila pong ibinigay, ang kanila pong dala-dala. Kaya yung pagpunta pa lang nila sa pagsamba sa Panginoon, meron na silang dala-dala na ibibigay sa Panginoon.
they gave their best to God sa kanilang pagsamba. The wise men giving their hearts to Jesus. Kung hindi na ibigay ng mga wise men yung kanilang puso sa Panginoong Hesus, hindi nila magagawang ibigay ang mga gold, hindi nila magagawang ibigay yung mga mera, hindi nila magagawang ibigay yung mga kamanyang na mga mahalagang bagay. But because they gave their heart to Jesus, nagawa nilang magsakripisyo, na maglakad sa kabila ng panahon ng taglamig. Wala silang tulog sa kanilang paglalakbay para mahanap lamang. At dahil sa kanilang pagiging wise man, bihasa sila sa mga pagbasa ng mga panahon at sa pamamagitan ng buwan na kanilang sinundan sa kanilang paglalakbay ng gabi. Doon natagpuan nila kung saan ipinanganak si Jesus. At doon sila po'y sumamba. Ibinigay nila yung kanilang puso sa Panginoon. True Christmas worship is giving our hearts to Jesus. Yung tunay na pagsamba sa Panginoon ay yung pagbibigay natin ng ating puso sa Diyos. Not just singing carols, but surrendering our lives. Hindi lamang yung basta-basta kumanta ka, hindi lamang basta-basta umawit ka ng mga papuring awit, but yung pagsuko natin ng ating buhay sa Panginoon. Gawin nating sentro ang Diyos sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Make Jesus as the center of the celebration of this Christmas, not Santa Claus. Amen? Amen. Ang iba kasi nakapokus kay Santa Claus. No. Meron pang katotohanan diyan bakit may Santa Claus. But the center of the celebration kung bakit mayroong Christmas is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya dapat lamang na ang author ng Christmas, ang pinagmulan ng Christmas, dapat lamang na siya ang sentro ng ating selebrasyon nitong Kapaskuhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ang ibig sabihin ng Christmas. Christmas means God came near to us. Pangalawa, Christmas means a Savior was given to us. Pangatlo, Christmas means love was revealed. Pang-apat, Christmas means we respond in worship. Sumamba tayo sa Panginoon. Wala hong itibinigay ang Biblia kung anong buwan, anong pitsa ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At as bilang isang mananampalataya, dahil ginagawa nating sentro ang Diyos sa ating mga buhay, dapat sa bawat araw ng ating mga buhay, nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan because sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Lagi po natin tandaan, Christmas is Christ. Ang Kapaskuhan ay si Kristo. Christmas is meaningful because God came near to us. Christmas is meaningful to us because a Savior was given. A love was revealed. And we respond in worship. Tanggalin na po natin sa ating kaisipan
yung tradition na hindi masaya ang Christmas kasi walang handa. Hindi masaya ang Christmas kasi walang bagong damit. Hindi masaya ang Christmas dahil walang pera. Hindi masaya ang Christmas kasi hindi makapasyal. Kapatid, gawin lamang nating sentro ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ating buhay. Then, magiging masaya ka. Kung ang isipin po natin na maging sentro ng ating selebrasyon ng Kapaskuhan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ikaw na ang pinakamasaya na tao sa balat ng lupa kung gawin nating sentro ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Minsan pa nating awitin, Yahweh, Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Yahweh, Baba, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Yahweh, Hallelujah. Rapha, Elohim, Shammah, will manifest Himself. Minsan pa, Yahweh, Hallelujah. Yahweh, Hallelujah. Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Hallelujah. 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 Panginoon, sa umagang ito, salamat dahil ipinaunawa mo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na Kapaskuhan. Magiging meaningful lamang, Panginoon, ang aming pagdiriwang ng Kapaskuhan dahil Ikaw ay naparito sa amin. Dahil ibinigay mo ang tagapagligtas sa amin. Dahil ipinahayag mo, pinadama mo ang iyong pag-ibig sa amin. At higit sa lahat, natuto kami sumamba sa inyo. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, help us, lead us na maging sentro ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang utol, ang pinagmulan ng Christmas, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy mong ibigay, ilagay sa aming puso ang kagalakan, kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Marami pong salamat dahil aming naunawaan ang tunay na kahulugan ng Christmas sa aming mga buhay. Hayaan po ninyo, Panginoon, na magiging mapayapa, maayos, meaningful ang aming pagdiriwang dahil Ikaw ang sentro ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.